6:30 PM na dito sa amin at ngayon pa lang ako mag-uumpisang mag-harvest. Sobrang init kasi dito sa amin kaya ito na yung perfect timing para makapag-harvest ako kasi hindi siya mainit. Ang iha-harvest ko ngayon ay itong mga okra. Ang dami na ngang matigas kasi mga ilang araw ko din nakaligtaan. Pero yung mga iba na matigas, ang ginagawa ko ay okra water. Ini-slice ko sila tapos binababad ko sa tubig. Tapos iniinom ko yung kaniyang juice, yung okra water. Yun na lang ang ginagawa ko sa mga tumigas na okra. Itong mga ibang dahon ng okra, binabawasan ko. Lalo na yung mga nasa bottom na na-harvest na siya para makapasok yung sunlight at saka airflow. Bawasan natin yung dahon. Tingnan nyo naman itong okra na ito, oh. Ang tataba. Pero ito matigas na. So, gawin ko na lang na binhi. At tingnan nyo naman itong sitaw. Ito yung sitaw na mahahaba. Kung napanood nyo yung last na video ko, yung in-install namin itong fence. Ito ay baby fence na ginawa naming trellis. So, ito yung mahahaba na sitaw. Tingnan nyo, oh. Ayan, meron pang dalawa na bunga dito sa ilalim. Itong mga iba, singkamas. Ang bilis kasi nitong singkamas na ito. Itong nandito sa kabila, ito yung maiksi na sitaw. Ito kailangan ko rin i-harvest to. Marami na namang pwede. Although, pwede naman itong ulamin kahit medyo matigas na kagaya nito. Ulamin mo yung beans niya, masarap ihalo ito sa nilagang buto-buto. Mamaya na yan, Mika, mag-harvest na muna tayo ng okra. Bring the basket to, mama. Unahin ko muna yung okra. Kasi meron pa naman akong naka-stock na sitaw sa fridge. Ang cute nitong puti na ampalaya. Galing ito sa Canton variety, ganito. Tapos nagulat ako, meron na lang siyang tumubo na puti. May mga baby ampalaya pa. More okras in here. Ang dami nang matitigas. Kailangan itong okra i-check mo every 2 days. Eh, hindi ko naman kasi na harap i-harvest every 2 days. Bring the basket here. Tingnan nyo itong na dito, kangkong. Nag-overgrow na siya dito. Kaso, ang daming mga kinain na dahon. Marami pang okra dito. You fall down? Be careful next time, okay? Itong mga dahon na papunta sa daanan, tanggalin ko na nga lang. Ang karamihan ng naitanim ko na okra ay itong hill country, itong reddish ang kulay. May singkamas na pumupunta na dito, ikat ko na siya. Ito na yung aking na-harvest. Meron pa akong mga iba pang nakakalat dito sa aking garden. Tingnan nyo naman ito, oh. Pag dumadaan ako dito, talagang napapatigil ako nitong mayana na ito. Very colorful at ang lalaki ng kanyang dahon. Ito yung pinaka-favorite ko na mayana ko sa ngayon. Tingnan nyo, oh. Kaya pinapadami ko siya. Meron akong tinanim dito sa tabi na 2 cutting. At meron din akong tinanim dito, pero kinain na ng insekto, pero okay lang yan.
At meron pa dito, sobrang lalaki talaga ng dahon. Nakakatuwa talaga itong mga mayana, sobrang kukulay. Hindi mo na kailangan na mag-antay ng bulaklak nila. Kasi dahon pa lang, ang gaganda na. May mga asparagus pa pala ako, hindi ko na na-harvest yung sabi kong i-harvest ko. Ihayaan ko muna silang mag-grow dahil 1-year-old pa lang naman sila para mas lumaki yung kanilang corms. I-harvest ko pa yung ibang okra ko. Ito yung aking mga caladiums. Kulang sa dilig. But anyway, nagsusurvive pa rin naman sila. Nag-uumpisa ng dumilim. Yung aking mangga, nahinog na kaya ito? Behave yung aming possum ngayon kasi wala pa siyang mga nabiktima na mangga ngayon. Ito, meron pa akong okra dito. Kinakalat-kalat ko yung aking okra. Ang maganda dito sa okra, kahit itanim mo lang kung saan, kahit hindi masyadong maganda yung lupa. Tingnan nyo nga itong pinagtaniman ko, hindi naman maganda yung lupa dito, matigas na. Ayan, meron akong mga siningit-singit dito, kung saan may space. At yung aking dwarf papaya na tinanim ko sa paso, gumaganda na siya, oh. Parang nag-uumpisa ng mamulaklak. Dito naman ay nakatanim sa paso lang. Meron din dito. Kailangan kong hanapin yung mga pinagtatanim kong okra. Kinalat-kalat ko lang kung saan-saan. Ayan, alas 7 na dito, kaya medyo madilim na. Meron pa ako ditong mga tinanim. Ayan, sabi ko sa inyo kung saan-saan ko pinagtatanim itong mga okra. Kung saan may space, itatanim ko siya. Hindi kasi maarte sa lupa itong itong mga okra. Tanggalin na natin tong pangit yung dahon. Inubos na ng insekto. So alam ko meron pa akong tinanim sa kabila. At kailangan ko pang magdilig kasi kawawa yung mga tanim. Sobrang init kasi dito sa amin. May okra ulit dito. May bunga na ba? Meron. Ay, matigas na. Matigas na siya. Iwanan ko na lang. Tingnan nyo itong tinanim ko na sunflower, oh. Alam nyo ba, ito? Red dapat ito eh. Kasi yung seeds nito galing sa red na sunflower. Tapos naging yellow naman na. At nabasa ko, yun palang red na crimson peach sunflower. Pag tinanim mo yun, kailangan wala siyang kamix na iba. Kasi pag na-cross-pollinate siya sa yellow, magre-revert yung kanyang yung kanyang seeds ng yellow. At ito na yung aking mga na-harvest na okra. Isang mabilisang pag-harvest kasi kailangan ko pang magdilig. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita muli tayo sa aking mga susunod na videos.